Hindi lang basta maturity, kundi multiplication ang layunin ng discipleship. Mapapansin natin na ang Great Commission ay hindi lang tungkol sa padaluhin niyo sila sa church, turuan niyo sila ng aking salita o magkaroon kayo ng maraming programs at events. Malinaw ang utos ni Jesus, humayo kayo at gawin niyo silang alagad. Ito ang pinakautos ng Panginoon sa Great Commission. Ang isang tunay na alagad ay hindi nagtatapos sa kanyang sariling paglago, kundi siya ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang palaguin din ang ibang tao. Siya ay maging spiritual parent someday at siya ay maging fishers of men. Ito po ang ating pag-uusapan sa Disciple Making Class, Lesson 4, which is entitled Making Disciples Who Make Disciples. Ito na po ang last part ng ating series na ito. Samahan niyo po ako sa topic na ito. Sabi ng Matthew 28 verse 19 to 20, "Kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin niyo silang mga alagad ko. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo." Ito ang bilin ni Jesus sa kanyang mga disciples. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Kabilang dito ang pag-make ng disciples. Kasi utos din yon. Ibig sabihin, lahat tayong mga Kristiyano ay nais ng Diyos na tayo ay maghubog at gumawa ng disipulo papunta kay Kristo. Ano bang ibig sabihin ng make disciples? Para mas maging simple lang, ito yung apat na yan. Number 1, ibahagi ang ebanghelyo. Number 2, tulungan ang bagong mananampalataya na lumago. Number 3, turuan siyang sumunod kay Kristo. And number 4, ihanda rin siyang gumawa ng mga alagad. Huwag natin masyadong gawing complicated. Ito po yung naisipagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mapapansin nyo in Acts chapter 8 verse 1 and verse 4, sabi ng Bible, sa araw na yon, nagsimula ang isang malaking pag-uusig, persecution, laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Silang lahat ay nangalat sa lahat ng dako sa Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. So makikita ninyo nagkalat ang mga Kristiyano sa iba't ibang lugar at ito ginawa nila. In verse 4, kaya nga ang nangalat na mga mananampalataya ay naglakbay na ipinangaral ang ebanghelyo. Sila mismo ay kumilos para ihayag ang salita ng Panginoon. At makikita natin consistently in the book of Acts, ang focus ng church is to make disciples. That is why multiplication happened during the time. Ito po ang principle ng spiritual multiplication. Sabi ni Paul kay Timothy, "At ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na maging karapat-dapat naman na magturo sa iba." Kung titignan po natin yan, merong 4 na generation. Si Paul to Timothy, si Timothy sa mga taong tapat, faithful men, at faithful men towards others. Ito po ang itsura niyan. Ito po ang tinatawag nating spiritual multiplication. Tignan natin yung modelo ng multiplication. Hindi lamang isang leader ang nagtuturo sa maraming tao, 'di ba? Kundi ang bawat tinuturuan balang araw ay magiging tagapagturo din ng iba. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na lumago ang unang iglesia. Of course, not all of us are gifted into teaching. Not all of us can be teachers, but all of us can lead someone to Christ. And we can be a part sa gawain ng Panginoon sa paghubog ng mga tao upang mas maging katulad niya. Tignan natin ang example na ito. Merong isang pastor na nagtuturo sa 100 tao at kapag nadagdagan ito, addition, plus 1, magkakaroon ng 200 na tao. Dumami ang bilang, ngunit iisa pa rin yung nagtuturo. While sa multiplication, merong 100 tao na naging disciple makers, tapos nag-disciple sila ng iba at yung mga dinisciple nila ay nag-produce ulit ng mas marami pa, nag-multiply. Ang multiplication ay hindi lamang nagpaparami ng tao, nagpaparami ito ng leaders, ng manggagawa at disciple makers. Ito mismo yung strategy ni Jesus. Inilaan niya ang buhay niya sa kanyang mga disipulo. At ano ba ang makikita natin bunga sa buhay ng isang disciple? Number 1, lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos. The more na ang isang disciple ay lumalapit sa Panginoon, ang kanyang relationship ay mas nagiging closer, sweeter, and deeper sa Panginoon. Pangalawa, lumalago ang kanyang karakter. The more na lumalapit siya sa Panginoon, nakikita yung Christ
likeness sa buhay niya. That is the fruit of the Spirit na matatagpuan sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ano pa? Naglilingkod na rin siya sa ibang tao, hindi na lang sarili niya iniisip niya, and he will be a disciple maker. Ito ang pinakamalinaw na bunga ng discipleship. Paano ba bumuo ng isang disciple-making movement? Number 1, magkaroon ka ng isang malinaw na pananaw. Ang bawat leader ay dapat maunawaan na ang pangunahing misyon ng simbahan ay ang paggawa ng mga disciples. Itatak natin sa isip yan. More than anything else, kailangan nating pagfokusan ang discipleship. Para magawa natin yan, humubog tayo ng maliit na grupo ng mga tao. I-mentor natin sila, ibuhos natin ang buhay natin sa kanila, at ibahagi mo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay nila. Life-on-life discipleship. Turuan mo sila magturo, turuan mo sila kung paano gawin ng mga bagay, turuan mo sila maglingkod, ipakita mo lahat sa kanila. Tapos ngayon ang tanong, how will I know, Pastor, if they are ready? Give them a responsibility. Magsimula ka muna sa maliit. Kapag nakita mo na pinagtuunan nila ng pansin ng maayos yung responsibilidad nila, nag-aral sila, tinuro nila ng maayos, nag-effort sila, makikita mo kung ready na sila sa mas malaking responsibilidad. That is the law of stewardship. And number 5, i-encourage mo na sila na mag-disciple. Ang tunay na layunin ng pagsasanay ay pagpapadala, hindi pagdepende sa pastor, kundi pagpaparami ng manggagawa. Di rin naman kami habang buhay nandito. Mga pastor, hindi rin tayo habang buhay nandito. Mga manggagawa, hindi tayo habang buhay nandyan. No one is indispensable. Pero pag nag-train tayo ng mga tao na mangingisda ng mga tao para kay Kristo, ang gospel ay lalo pang kakalat. From one leader, it will multiply. Ito ang ginawa ni Jesus pagkatapos ng 3 years. Pinagkatiwala niya ang kanyang misyon sa mga alagad niya. At dahil sa kanilang katapatan, ang ebanghelyo ay umabot sa buong mundo. Kaya nais kitang tanungin ngayon. Number 1, sino ang mga taong ginamit ng Diyos upang hubugin ang aking buhay? Number 2, sino ang nais ng Diyos na aking simulang idisipulo? Number 3, kung mawala ako sa aking ministry ngayon, may iwan ba akong mga leader na handang magpatuloy? Number 4, anong isang konkretong hakbang na maaari kong gawin ngayong linggo upang masimulan na makapag-disciple ng ibang tao? We have different roles in the body of Christ. But the Great Commission ay sinabi ng Panginoon para sa kanyang mga tagasunod. Tandaan natin, sabi ni Jesus in John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang pinaka-importante na gawin ng isang disciple ay laging manatili na konektado sa Panginoon. Have a close communication and relationship with God. God bless po sa inyong lahat. And may this simple lesson be a blessing po sa bawat isa sa inyo. And my simple prayer is that sa munting paraan na binigay sa akin ng Diyos, maging parte ako sa pagdi-disciple sa inyo. At mas lalo kayong mapalapit sa Panginoon. Ingat po ang lahat. And please continue to support, subscribe, and share our channel.